Samantala, inutusan ni Felix ang kanyang mga tauhan na tulungan si Prince Edwin at wasakin ang mga dispel ng kalaban. Makikita na daan-daang mage ang nakapwesto sa hilagang hangganan upang ipagtanggol ang depensa ng Valhalla. Dahil sa lakas at koordinasyon ng puwersa ng Dimitri, nagawa nilang wasakin ang mga dispel at ang mga batong depensa na nilikha ng mga mage ng Valhalla. Dahil dito, hindi makapaniwala si Henir dahil kahit ibuhos nila ang kanilang buong lakas, hindi pa rin nila mapigilan ang paglusob ng kalaban. Kaya ipinaalam ni Prince Edwin sa kanyang mga kasama na matagumpay nilang nasira ang mga spell ng kalaban. Sa pagkakataong iyon, sabay niyang ginamit ang kanyang mga teknik na Flame Cannon at Fire Cannon. Makikita na mabilis na tumama ang mga pag-ataking ito sa barrier ng Valhalla at nagdulot ng napakalaking bitik. Dahil dito, napilitan ang maraming mage ng Valhalla na ituon ang kanilang pansin sa pagkukumpuni ng barrier upang hindi ito tuluyang bumagsak. Ngunit dahil sa pinagsamang kapangyarihan nina Felix at Prince Edwin, ang ipinagmamalaking barrier ng imperyo ng Valhalla ay tuluyan ng nadurog at bumagsak. Nang makita ito ng ating bida, ipinaalam niyang tuluyan ng nabuwag ang depensa ng kalaban. Dahil dito, agad niyang inutusan ang buong hukbo na magsimula ng paglusob. Makikita ang libo-libong sundalo ng Dimitri na sabay-sabay na sumusugod upang salakayin ang imperyo ng Valhalla. Samantala, patuloy na nagmamadali si Count Gomez habang lalong nababalot ng pag-aalala, dahil mas mapangahas ang mga kilos ni Roman Dimitri kaysa sa kanyang inaasahan. Kahit na may napakalaking hukbo ang Valhalla at suporta ng kanilang mga piling mage, naniniwala si Gomez na dapat ay nagawa nilang ipagtanggol ang kanilang posisyon ng hindi bababa sa 2 linggo. Para sa kanya, nasa ibang lugar nakasalalay ang tunay na magpapasya sa kahihinatnan ng digmaan. Ang magiging resulta ng tunggalian nina Ares at Caesar ang siyang magtatakda ng kapalaran ng magkabilang panig. Kung magtatagumpay si Ares, tuluyan ng mawawala sa kontrol ang kanilang sitwasyon. Sa templo ng Valhalla, tahimik na nakatayo si Ares habang hinihintay ang pagdating ni Caesar. Samantala, maraming mamamayan at mandirigma ng Valhalla ang nagtipon upang panoorin ang nalalapit na duelo. Ang ilan ay naniniwalang si Caesar ang magwawagi, habang ang iba naman ay nagtitiwala kay Ares dahil sa ipinakita nitong lakas matapos talunin si Alvarez. Habang nagaganap ito, same time na nananalangin si Count Gomez na magtagumpay si Caesar sa duelong ito anuman ang mangyari. Biglang naging masigla ang buong paligid nang dumating si Caesar. Agad na nagbunyi ang mga manunood sa pagharap ng pinakamataas na ranggong swordsman at pinakadakilang mandirigman ng Valhalla sa hamon ni Ares. Sa harap ng napakaraming tao, buong kumpiyansang humarap si Caesar kay Ares, hudyat ng pagsisimulan ng pinakahihintay na tunggalian. Samantala, tahimik lamang na nakangiti si Ares. Wala man lang bakas ng takot sa kanyang mukha habang nakaharap sa pinakamalakas na swordsman ng Valhalla. Biglang tumindi ang tensyon sa pagitan nilang dalawa nang makita ng lahat na si Ares, ang ikalawang pinakamataas na ranggong mandirigman ng Valhalla ay humamon kay Caesar. Tumingin si Caesar kay Ares at naalala ang nakaraan. Noong panahong iyon, isa ng pambihirang talento si Ares at nagkaroon ng pagkakataong matuto mula sa kanya, ang kinikilalang pinakamalakas na swordsman ng Valhalla. Samantala, natuwa naman si Ares nang makita muli ang dati niyang guro. Bagamat hindi siya naging formal na alagad nito, magalang niya itong binati matapos ang napakatagal nilang hindi pagkikita. Ngunit biglang nagpakawala ng nakakatakot na aura si Caesar. Halata sa kanyang mukha ang pagkadismaya habang sinasabi na tunay ngang nakalulungkot ang naging landas ni Ares. Ayon kay Caesar, kung naging ganap lamang siyang alagad nito, mamanahin sana niya ang lahat ng kanyang kaalaman at kakayahan. Dahil dito, inutusan niya si Ares na lumuhod at magmakaawa para sa kapatawaran sa kanyang maling paghuhusga. Dagdag pa niya, kailangan nitong manumpang maglilingkod sa emperador mula sa araw na iyon. Kung gagawin niya iyon, ililigtas niya ang buhay ni Ares alang-alang sa kinabukasan ng Valhalla. Natawa lamang si Ares sa mga salitang iyon. Naalala niya ang nangyari 10 taon na ang nakalipas nang tanggapin niya ang mga turo ni Caesar. Bilang isang swordsman at mandirigma, palagi siyang naghahanap ng kaalaman mula sa sinumang makatutulong sa kanyang paglago, nang walang anumang pagtatangi. Dahil dito, handa siyang matuto sa kahit sino basta makapagpapalakas sa kanya. Ngunit sa huli, isa lamang palagi ang pumapasok sa isip ni Ares noong mga panahong iyon, kung malalampasan ba niya ang mga taong kanyang natututuhan. Maging ilang oras man o ilang araw ang lumipas, kapag nahusgahan niyang wala na siyang mapapala at kaya na niyang higaitan ang kanyang kalaban, umaalis siya ng walang pag-aatubili. Pagkatapos ay itinuro niya si Caesar at sinabing hindi ito naiiba sa iba niyang naging guro. Wala na siyang anumang matututuhan pa mula rito. Ayon kay Ares, ang kulang lamang sa kanya noon ay panahon. Ngunit ngayon,
matapos siyang manirahan sa Dimitri pagkaraang umalis sa Valhalla, ilang buwan na ang lumipas at hindi pa rin niya magawang iwan ang lugar na iyon. Dahil dito, tinanong niya si Caesar kung nauunawaan ba nito ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Para kay Ares, hindi nito nangangahulugang walang silbi ang mga natutuhan niya mula kay Caesar. Sa halip, ipinapakita lamang nito na may natagpuan siyang bagay sa Dimitri na higit na nagpabago at nagpalago sa kanya bilang isang mandirigma. Isang linggo matapos ang kanyang pagbabalik mula sa Arcady, nakatanggap si Ares ng isang atas. Inutusan siyang talunin ang dalawang pinakamalalakas na personalidad ng Valhalla, sina Alvarez at Caesar. Sa panahong iyon, natutuhan na niya kung paano gamitin ang kanyang energy core. Gayunpaman, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung kaya ba talaga niyang talunin ang dalawang alamat na iyon. Samantala dumating naman ang ating bida. Pagharap niya kay Ares, inutusan niya itong bunutin ang kanyang espada. Sinabi ni Roman na mula sa sandaling iyon, siya na ang magiging kalaban nito. Nagtaka si Ares sa paraan ng paggamit ng espada ni Roman. Habang pinagmamasdan ang bawat galaw nito, napansin niyang pamilyar ang istilong ginagamit ng kayang master. Makalipas ang ilang sandali, napagtanto niya na ginagaya ni Roman ang estilo ni Alvarez. Nang magsimula ang kanilang laban, agad na naranasan ni Ares ang matinding presyon. Bumagsak siya sa lupa habang paulit-ulit na tinatabunan ng mga pag-atake ni Roman na halos kapareho ng lakas at kasanayan ni Alvarez. Hindi makapaniwala si Ares. Mahigit kalahating araw na siyang nakahandusay sa lupa, ngunit ni minsan ay hindi niya nagawang magwagi laban kay Roman. Habang nakatingin sa kanyang kalaban, wala siyang maisip na paraan upang talunin ito dahil sa napakalaking agwat ng kanilang lakas. Nang mapansin ni Roman na wala nang pag-unlad si Ares sa pagharap sa estilo ni Alvarez, itinigil niya ang paggamit nito. Pagkatapos ay sinabi niyang panahon na upang taasan ang antas ng kahirapan ng pagsasanay. Seryoso niyang sinabi na sa pagkakataong iyon ay haharapin niya si Ares gamit ang estilo ni Caesar. Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Ares. At sa araw na iyon, nizulayan niya ang isang mundong hindi niya kailanman inakalang maaabot. Samantala sa kasalukuyan, ipinahayag ng hukom ang pagsisimula ng pinakahihintay na tunggalian. Sinabi nito na magsisimula na ang laban na magpapasya sa lahat. Pagkasabi nito, agad na kumilos si Caesar at naglunsad ng unang pag-atake. Gayunpaman dahil sa pambihirang bilis ni Ares, mabilis niyang naiwasan ang espada ng kanyang kalaban. Dahil sa kanyang pagiging agresibong mandirigma, ninos si Caesar nang makita na nagagawang iwasan ni Ares ang kanyang mga pag-atake. Dahil dito, lalo niyang pinabilis ang kanyang mga galaw at sunod-sunod na nagpakawala ng mababangas na atake. Habang patuloy na umiiwas at dumedepensa, naalala ni Ares ang babala ng kanyang young master. Ayon kay Roman Dimitri, isang barbarong mandirigma si Caesar na walang tigil na itinutulak sa bingit ng pagkatalo ang kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng walang humpay na pag-atake. Ngunit sinabi rin nito na may isang kahinaan si Caesar. Isang pagkakataon lamang ang kailangan upang tuluyang mabago ang takbo ng laban. Patuloy na sinalag ni Ares ang malalakas na pag-atake ni Caesar habang maingat na hinihintay ang tamang sandali. At sa wakas, nakita niya ang isang maliit na siwang sa depensa ng kanyang kalaban. Walang pag-aatubili niyang sinamantala ang pagkakataon at naglunsad ng napakabilis na pag-atake. Nagulat si Caesar nang makita ang ginawa ni Ares. Hindi siya makapaniwalang nalusutan nito ang napakaliit na siwang sa kanyang depensa. Habang nagpapatuloy ang kanilang matinding labanan, napangiti si Ares. Napagtanto niyang tama ang naging pasya niyang sundan si Roman Dimitri. Matapos niyang magsanay laban sa isang halimaw na higit pang mabagsik kaysa kay Caesar, tila hindi na ganoon nakakatakot ang mga pag-atake ng pinakamalakas na swordsman ng Valhalla. Napansin ni Caesar ang bahagyang ngiti sa mukha ni Ares. Dahil dito, lalo siyang nagalit at nagpasya ng gamitin ang kanyang lihim na teknik. Kaagad niyang pinakawalan ng Crimson Lightning Slash. Sa isang iglap, nabalot ng mapanirang enerhiya ang buong paligid. Habang pinagmamasdan ni Ares ang mundong tila nilalamon ng enerhiya ng pagkawasak, naalala niya ang mga araw na ginugol niya sa Dimitri. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, muling sumibol ang isang alaalang malinaw na malinaw pa rin sa kanyang kamalayan. At sa sandaling iyon, itinaas niya ang kanyang espada. Sa harap ng pinakamataas na ranggong mandirigma ng Valhalla, ginamit ni Ares ang teknik na itinuro ng kanyang young master, ang Heavenly Demon Sword Art.
First technique. Sinasabi rito na sa gitna ng matinding labanan, hindi na malayang naalala ni Ares ang Heavenly Demon Sword Art. Bagamat kinikilala siyang isang henyo sa espada, hindi pa niya kailanman pananggahasang gamitin ang teknik na iyon noon. Alam niyang ang kanyang kakayahan ay hindi pa umaabot kahit sa maliit na bahagi ng tunay na kapangyarihan ng Heavenly Demon Sword Art. Gayunpaman, naniwala siyang sapat na ang kanyang natutuhan upang harapin ang pinakamalakas na pag-atake ni Caesar. Sa lakas ng naging banggaan, agad na nabasag ang depensa ni Caesar at tuluyang tinamaan ng pag-atake ni Ares. Habang nakatingin sa resulta ng kanyang pag-atake, napagtanto ni Ares na ang nagawa niya ay isa lamang simpleng paggaya sa tunay na Heavenly Demon Sword Art. Ngunit sa halip na madismaya, isang kumpiyansang ngiti ang sumili sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang natalong kalaban. Para sa kanya, nangangahulugan lamang iyon na napakalayo pa ng maaari niyang marating bilang isang mandirigma. Sa gitna ng katahimikan ng mga manunood, nanginginig sa pagkabigla ang boses ng hurado habang ipinahahayag niya na opisyal nang natalo ni Ares si Caesar. Dahil dito, si Ares na ang bagong may hawak ng unang ranggo sa buong Valhalla. Pagkasabi ng hurado, biglang umalangaw-ngaw ang malalakas na sigawan at palakpakan sa buong Valhalla bilang pagpupugay sa pambihirang tagumpay ni Ares. Mula sa kanyang kinauupuan, tahimik na pinanood ng emperador ng Valhalla at mahigpit nitong ikinuyom ang mga ngipin habang pinipigilan ang galit at pagkadismaya. Nang tuluyang ideklarang kampyon si Ares, hindi na kinayang panoorin pa ng emperador ng Valhalla ang mga sumunod na pangyayari. Agad niyang tinalikuran ang broadcast at tahimik na umalis. Samantala, patuloy na umaalingaw-ngaw ang malalakas na sigawan at palakpakan sa buong arena dahil sa pagkabigla ng lahat sa pagkatalo ni Caesar. Ngunit hindi nagpasilaw si Ares sa papuri at karangalang ibinibigay sa kanya. Sa halip, naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang tinawag niya ang pansin ng lahat ng mamamayan ng Valhalla. Inihayag niya na mula sa araw na iyon, tatalikuran na niya ang kanyang ranggo sa Valhalla. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng sigawan at palakpakan. Bumalot ang katahimikan sa buong Coliseum habang sinusubukang unawain ng mga tao kung bakit tinatanggihan ni Ares ang pinakamataas na karangalang pinapangarap ng bawat mandirigma. Ayon kay Ares, 10 taon na ang nakalipas ay tunay na walang kapantay si Caesar. Ngunit itong duelo na ito ay hindi magbabago. Pinaalam niya ang malupit na katotohanan na hindi na umunlad si Caesar mula nang maabot nito ang antas na iyon. Dahil nalunod siya sa impluwensya ng kapangyarihan, politika, at kayamanan. Sa sandaling umasa ang isang tao sa panlabas na kapangyarihan at mga makamundong bagay, isinusuko niya ang kanyang dangal. At tulad ng isang kalaw-angin at pinabayaang espada, ang mandirigmang nawala ng dangal ay unti-unting babagsak hanggang sa wala nang matira. Pagkatapos ay ibinaba ni Ares ang kanyang tingin habang binabalikan ang naging kalagayan ni Caesar. Ayon sa kanya, tumigil ang pagunlad ng maalamat na espada ni Caesar noong araw na isinuko nito ang sariling dangal, at kasabay nito ay tumigil din ang pagunlad ng Valhalla. Pagkatapos noon, seryoso niyang sinabi sa mga mamamayan ng Valhalla na malaya silang tawagin siyang taksil. Dagdag pa niya na pananatilihin niya ang kanyang paninindigan bilang isang isinilang na mandirigma, at mamamatay siya bilang isang mandirigma. Umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig na puno ng matinding damdamin habang ipinapahayag niya ngayon lamang niya tunay na naramdaman na siya ay buhay nang makasama niya ang Dimitri. Ngunit bago siya tuluyang lumakad palayo, nag-iwan siya ng isang huling mensahe para sa buong imperyo. Hinimok niya ang bawat mamamayan ng Valhalla na huwag kailanman kalimutan ang kanilang tunay na pinagmulan, at mariing ipinaalala na silang lahat ay isinilang na may nag-aalab na dugo ng mga mandirigma. Samantala, makikita ang napakalaking holographic projection ni Ares na nakatindig sa mga lansangan ng kabisera, habang ang kanyang masidhing tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong lungsod at nagpahinto sa mga mamamayan sa kanilang ginagawa. Isang binata ang nagbigay boses sa unti-unting pagkamulat ng buong imperyo nang tahimik niyang tanungin kung kailan nga ba naligaw ng landas ang Valhalla at naging bulok na lamang. Sa loob ng maraming salinlahi, ipinagmamalaki ng mga mamamayan ng Valhalla ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang bansang puno ng mababangas at matatapang na mandirigma. Maging ang kanilang prestihiyosong sistema ng ranggo ay orihinal na nabuo mula sa parehong diwan ng pagiging mandirigma. Ngunit nang makita nila si Caesar, ang taong itinuturing na pinakadakilang simbolo ng Valhalla, na bumagsak ng napakahiya, isa itong mapait at masakit na kabalintunaan. Habang pinapanood ang makasaysayang pangyayaring iyon, ipinahayag ni Lucas ng Ignoble Clan ang katotohanang bumabalot sa buong imperyo.
Kung hindi lamang dahil sa kanyang hindi matinag na katapatan sa tiwaling pamilyang imperial, si Ares sana ang magiging pinakadakilang ipinagmamalaki ng Valhalla. Ngunit sa halip na parangalan siya, tinalikuran ng isang lalaking may pambihirang kakayahan ang Valhalla at tuluyan itong iniwan. Para kay Lucas, napakalinaw ng katotohanan. Sa mismong sandaling bumalik si Ares sa teritoryo ng Valhalla at lubusang dinurog si Caesar, napatunayan niyang walang pag-aalinlangan na tama ang landas na kanyang pinili. Nagkaroon ng mga isang bulungan habang unti-unti nilang pinagdugtong-dugtong ang lahat ng pangyayari at tahimik na inamin sa kanilang mga sarili na mula nang minampa ng katapatan si Ares sa Dimitri, tuluyan nang tumigil ang pag-unlad ng kanilang tinatawag na imperyo ng mga mandirigma. Lumapit si Lucas at hinamon niya ang mga mamamayan at tinanong kung ito nga ba ang Valhalla na kanilang ipinagmamalaki. Isang lugar kung saan ang mga walang kakayahang tao na hindi man lamang marunong humawak ng maayos ng espada ay malayang nagmamataas na para bang sila ang tunay na may-ari ng imperyo. Dahil sa mga salita ni Lucas, isang lalaki mula sa karamihan ng buong tapang na nagsalita at direktang itinuro ang sisi sa emperador. Ipinahayag niyang walang karapatan ang Hangul na ika-14 na prinsipe, na walang alam sa pamumuno, na kontrolin ng bansa dahil lamang sa pagtatago nito sa likod ng makapangyarihang mga taga-suporta. Dahil dito, ang natitirang pagkabigla at pagdududa ng mga mamamayan ay mabilis na napalitan ng nag-aalab na galit na nakatuon sa tiwaling pamilyang imperial. Mahigpit silang nagngit-ngit at nagkiskisa ng mga ngipin sa tindi ng kanilang galit habang ang mga rebeldeng kaisipang matagal nilang pinigilan ay tuluyan ng kumawala. Ipinahayag ng lalaki na ngayong nagsalita na si Duque Vieto, dumating na ang oras upang kumilos at ailay maging ang kanilang mga buhay para sa Valhalla. Dagdag niya pa na hindi na nila maaaring ipikit ang kanilang mga mata sa tunay na kalagayan ng Valhalla. Dahil sa nag-aalab nilang galit, isa pang lalaki ang nagsabing handa silang ibuwis ang kanilang mga buhay alang-alang sa Valhalla. Ang ganap na pagsuwi ni Ares ang naging pinakamalaking mitya na nagpasiklab sa puso ng mga mamamayan ng Valhalla at lalo pang nagpaalab sa apoy ng kanilang paghihimagsik hanggang sa maging isang nagngangalit na apoy. Dalawang mataas na commander ang nag-uusap sa mesa na may nakalatag na mapa habang masusing sinusuri ang biglaang at mapaminsalang pagbabago sa katatagan ng imperyo. Sinabi ni Marquis Belfier kay Count Gomez na isa na itong ganap na digmaan. Idinagdag pa niya, sa labanang ito, alinmang panig ang unang umatras ay haharap sa ganap na kapahamakan. Nabahala si Count Gomez nang marinig iyon at agad na naisip ang hilagang hangganan kung pababayaan na lamang ba nila iyon. Ngunit mabilis siyang itinama ni Marquis Belfier. Dahil sinasadya ni Roman na gamitin si Ares bilang isang hindi mapipigilang puwersa upang abalahin ang pinakamalalakas na mandirigma ng Valhalla. Ayon sa kanya, humigit kumulang 100,000 sundalo lamang ang bumubuo sa hukbo ng ating bida. Naniniwala siyang isa lamang malaking panlilinlang ang pag-atake sa Hilaga. Para sa kanya, ang tunay na layunin ni Roman Dimitri ay ang lihim na pagtulong sa rebelyon sa Hernard. Ngunit nananatiling balisa si Count Gomez. Habang pinagpapawisan sa matinding tensyon, tinanong niya kung ano ang mangyayari kung sakaling mabasag ni Roman ang kanilang depensa at makalusot sa hilagang hangganan. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Marquis Belfier habang kalmado niyang ipinaliwanag na kung mangyari man iyon, maaari nilang gamitin ang politika ng buong kontinente upang paboran ang kanilang panig. Biglang lumiwanag ang mukha ni Gomez nang maunawaan niya ang plano. Napagtanto niyang kahit hindi maaaring direktang makialam ang imperyo ng Kronos dahil sa umiiral na kasunduan, maaari pa rin itong magbigay ng napakalaking presyon sa pamamagitan ng pagpapakilos ng mga hukbo nito malapit sa hangganan ng Cairo. Pinuri niya si Marquis Belfier at itinuring ang plano nito bilang pinakamainam na paraan upang iligtas ang Valhalla. Ngunit sa mismong sandaling nagsisimula na silang magdiwang, biglang bumukas ang mabibigat na pintuan ng command center. Isang mensahero ang nagmamadaling pumasok dala ang bagong ulat mula sa hilagang hangganan. Agad na nawala ang kanilang kumpiyansa nang marinig ang mabigat nitong tono. Samantala nagsimulang lumiwanag ang asol na communication crystal sa gitna ng silid. Mula rito, isang boses ang nagsabing sa loob lamang ng maikling panahon ay bumagsak na ang hilagang hangganan. May isang taong umagaw sa kanilang pag-uusap at nagsabing nadidismaya siya kay Marquis Belfier. Sinabi ni Roman ipinadala niya ang ulo ni Count Brigand bilang regalo, ngunit tinanong niya kung ito lamang ba ang pagbeteng ibinibigay mo sa kanya. Doon, biglang natakot sina Count Gomez at Marquis Belfier, sapagkat ang hilagang larangan ng digmaang inaakala nilang hindi kailanman mababagsak ay tuluyan ng bumagsak. Dagdag pa ni Roman na wala na siyang katiting na balak na pahabain pa ang digmaang ito.
Ipinaalam ni Roman na kung ihaharap nila sa kanya ang emperador ng Valhalla at paluluhuran ito sa mismong sandaling iyon, agad niyang tatapusin ang digmaan. Hindi kinaya ni Marquis Belfier ang matinding pagmamayabang na iyon, kaya galit na galit itong sumigaw at inutusang tumahimik si Roman. Pagkatapos ay inilabas nito ang itinuturing niyang pinakamalakas na alas. Ayon sa kanya, nagsisimula ng magtipon ang mga hukbo ng Kronos sa hangganan ng Cairo, kaya wala nang silbi ang anumang plano ni Roman Dmitri. Dagdag pa niya na dahil sa matinding galit, ipinangako niyang agad niyang dudurugin ang mga rebelde ng Hernard bago tuluyang burahin ang Dmitri sa buong kontinente. Mayabang pa niyang ipinahayag na ipapakita niya kay Roman ang tunay na bangungot ng pagharap sa pinagsamang kapangyarihan ng Kronos at Valhalla. Ngunit hindi man lamang natinag si Roman at seryoso niyang sinabi na malinaw niyang narinig ang hangarin ng Valhalla. Makikita ang mga sundalo ng hilagang hukbo na nakahandusay na wala ng buhay habang nakatingin siya sa projection at kinukutya si Marquis Belfier. Sinabi niyang hindi niya inaasahan na ganoon kadaling guguho ang kanilang depensa. Lalo pa niyang pinuna ang kapabayaan ng Valhalla sa paghahanda nito. Agad na namutla si Marquis Belfier at nakaramdam ng nakapaparalisang takot na tila bumalot sa buong silid. Kasabay nito, ipinangako ni Roman na magpapatuloy siya sa kanyang pagsulong hanggang sa tuluyan niyang matapos ang digmaan ng personal. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay biglang namatay ang liwanag ng communication crystal. Sa wakas ay nagsalita si Count Gomez. Ayon sa kanya dahil si Roman Dmitri ang nagsabi nito, hindi yun isang walang saysay na pagbabanta. Hindi yun sinang-ayunan ni Marquis Belfier. Hindi niya mapigilan ang kanyang galit kaya marahas niyang tinadyakan ang sahig, dahilan upang mabiyak ang batong lampara sa kanyang harapan habang paulit-ulit niyang isinusumpa ang pangalan ni Roman. Pagkatapos ay tinanong niya si Count Gomez kung ano ang mangyayari kung pababayaan nilang malayang kumilos ang isang halimaw na tulad ni Roman Dmitri. Dahan-daang tumugon si Count Gomez at sinabi ang katotohanan. Karaniwang imposibleng masakop ang kabisera gamit lamang ang isang hukbong may 100,000 sundalo. Naalala ni Gomez ang mga kwento tungkol sa digmaan laban sa Kronos. Sa kabila ng lahat ng posibilidad, nagawa ni Roman na sakupin ang Lascaux at Cortes habang nag-iiwan ng apoy at pagkawasak sa bawat lugar na kanyang dinaanan. Binalaan niya si Marquis Belfier na kahit 1,000 sundalo lamang ang dala ni Roman, hindi maisasalarawan ang lawak ng pinsalang maaaring maranasan ng Valhalla bago pa nila siya mapigilan. Mahigpit na ikinuyong ni Marquis Belfier ang kanyang kamao at sa wakas ay gumawa ng isang mabigat na desisyon. Ayon sa kanya, wala na siyang ibang pagpipilian at kailangan na niyang humarap agad sa emperador. Ngunit habang nagmamadali siyang patungo sa palasyo, isang mabigat na katotohanan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Sa malupit na imperyo ng Valhalla, may isang batas na hindi maaaring suwayin. Ang sinumang humihiling ng pakikipagkita sa emperador ng Valhalla nang walang pahintulot nito ay itinuturing na lumalabag sa batas. Ipinakita na ng kasaysayan na ang mga taong sumuway sa batas na iyon ay karaniwang nagtatapos sa isang napakasaklap na kamatayan. Sa kabila ng panganib, nagpatuloy sina Marquis Belfier at Count Gomez. Sa di kalayuan, makikita ang emperador ng Valhalla na tila walang pakialam sa kanilang pagdating. Ngunit nang makarating sila sa paanan ng trono, agad na nawala ang natitira nilang tapang. Kasabay nito, sabay silang lumuhod. Mula sa kanyang trono, dahan-daang tumayo ang emperador. Tahimik siyang naglakad sa ibabaw ng batong sahig habang papalapit sa dalawang lumuluhod na opisyal. Pagkatapos ay nabasag ang katahimikan sa malamig at kalmadong boses, binanggit ng emperador ang pangalan ni Marquis Belfier. Habang nakatitig sa sahig na gawa ni Belfier na mahina at nanginginig na sumagot sa kanyang emperador habang inihahanda ang sarili sa galit nito. Sa isang napakabilis na galaw, marahas siyang sinampal ng emperador sa mukha. Dahil sa lakas ng hampas, napaling ang ulo ni Belfier at natigilan siya sa matinding pagkabigla. Habang nakatitig sa kanyang nanginginig na commander gamit ang malamig at nakakatakot na mga mata, muli siyang tinawag ng emperador. Sa desperadong pagtatangkang ipakita ang kanyang pagsunod, mahina namang tumugon si Marquis Belfier. Ngunit muli siyang sinampal ng emperador. Muling napaling ang ulo ni Belfier habang nag-iwan ng hampas ng sariwa at dumudugong marka sa kanyang pisngi. Nang muli siyang sumagot sa ikatlong pagkakataon, isang napakalakas na sampal ang nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ng emperador ang malupit na katotohanan. Ayon sa kanya, ang tanging dahilan kung bakit niya sila binigyan ng kapangyarihan ay upang hindi nila siya gambalain. Bahagyang yumuko ang emperador at pagkatapos ay malamig niyang tinanong si Marquis Belfier kung bakit niya pa sila muling pagkakatiwalaan kung ang napakalaking kabigwang ito ay bunga mismo ng kanilang pamumuno.
Habang nanginginig ng hindi mapigilan, sunod-sunod silang humingi ng tawad at nagmakaawang iligtas ang kanilang mga buhay sa ilalim ng matinding galit ng emperador. Nagpakawala ang emperador ng isang pagod na buntong hininga at sinabi niyang tama lamang na humingi sila ng tawad. Pagkatapos ay inamin niya ang isang madilim na katotohanan. Hindi niya kailanman nagustuhan ang mga taong ipinanganak sa Valhalla. Habang binabalikan niya ang mga mukha ng mga mandirigma ng Valhalla mula noon hanggang ngayon, kinutya niya ang kanilang mga paniniwala. Pinagtawanan niya ang kanilang dangal bilang mga mandirigma at maging ang kanilang mga tradisyon. Para sa kanya, ang lahat ng iyon ay isa lamang maingay na reklamo ng mga mahihinang taong ayaw tanggapin ang realidad. Ibinunyag niya na tuwing nakikita niya si Roman Dmitri, naaalala niya ang isang partikular na yugto ng kanyang nakaraan. Isang panahong puno ng parehong uri ng mga hanggal na bulag na sumisigaw tungkol sa mga paniniwalang iyon. Bumalik ang kanyang isipan sa madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Naalala niya ang mga mapagmataas na tinig na tumangging kilalanin siya bilang tunay na tagapagmana at pilit siyang pinasusunod sa mahihigpit na tuntunin ng pamilyang imperial. Pagkatapos ay naisip niya si Roman Dmitri, na nababalutan ng mabigat at nakakatakot na aura. Inamin ng emperador na kahit isa lamang karaniwang tao si Roman mula sa malayong bahagi ng imperyo, lubos nitong naunawaan ang tunay at malupit na kalikasan ng Valhalla. Pagkatapos ay isang malamig at nakakatakot na tawa ang lumabas sa kanyang bibig habang nakatingin sa malayo. Pinag-isipan niya kung magkakaroon nga ba ng sapat na lakas ng loob si Roman upang harapin siya ng direkta, o kung dudurugin lamang ng hukbo ng Valhalla ang paghihimagsik at ikukulong ang Dmitri bago pa man ito magkaroon ng pagkakataon. Dagdag pa niya, iniutos niyang agad na ipadala ang hukbo sa Hernard at huwag mag-iwan ng kahit isang buhay. Ang dalawang commander, na desperado ng mabuhay ay agad na sumigaw ng kanilang pagsunod ng walang kahit kaunting pag-aatubili. Isang halos baliw na ngiti ang lumitaw sa mukha ng emperador ng Valhalla habang ipinapakita ang kanyang matinding pananabik. Naisip niya kung ano naman ang magiging pasya ni Roman Dmitri. Kinabukasan umalis ang hukbo ng emperador mula sa kabisera at direktang nagmarcha patungong Hernard na may iisang layunin, ang pumatay. Ngunit sa digmaang ito, walang lihim na nananatiling lihim. Samantala sa loob ng command tent ni Roman, tinanong ni Chris kung tunay ba nitong balak ipagpatuloy ang napakadelikadong plano. Nakaupo ng kalmado ang ating bida habang mariing sinasabi na isa itong laban na hindi na maaaring atrasan. Ganap niyang nauunawaan ang panganib ng sitwasyon at nagbabalan na kung magpapakita sila ng kahinaan at uurong ngayon, ang kabayaran ay hindi lamang simpleng pagkatalo sa larangan ng digmaan. Sa isip ni Roman, nang pugutan niya ng ulo si Count Bregan, opisyal nang nagsimula ang isang nakamamatay na laro ng pagtitibayan ng loob. Ipinaalam ng ating bida na kung walang direktang suportang militar mula sa Dmitri, nagbabala si Roman na kapag bumagsak ang rebelyon, mahuhulog ang Dmitri sa isang napakalaking bangungot. Mapipilitin silang makipagdigmo laban sa dalawang dambuhalang imperyo ng sabay sa iisang panahon. Dadag pa ng ating bida na sandaling umatras o mag-atubili ang alinmang panig, mawawala sa natalo ang lahat ng mayroon siya. Kaya ang tanging paraan upang magtagumpay ay ang tuluyang burahin ang banta na tinatawag na Valhalla sa buong kontinente. Tinuro ni Roman ang tatlong partikular na lugar sa ibabaw ng mapa ng digmaan ng Lunas, Port Bell, at Santino. Ipinaliwanag niyang ang tatlong matitibay na teritoryong ito ang pinakamaikling daan patungo sa kabisera ng Valhalla. Dagdag pa niya na kapag nalampasan nila ang Santino, makokontrol nila ang isang napakahalagang warp point. Sa sandaling mangyari iyon, magkakaroon sila ng kakayahang agad na umatake sa anumang lugar sa loob ng Valhalla, kabilang na ang mismong kabisera. Kaya kung mababagsak nila ang tatlong kuta sa loob lamang ng isang linggo, agad silang magiging pinakamalaking banta na naranasan ng Valhalla sa buong kasaysayan nito. Isang malamig at kumpiyansang ngiti ang lumitaw sa mukha ng ating bida habang iniisip niyang wala ng paraan ang emperador ng Valhalla upang baliwalain siya. Samantala lumipat ang tagpo sa malawak na kapatagan ng Lunas, kung saan paparating na ang unang hukbong pinamumunuan ni Roman Dmitri. Mula sa tuktok ng matataas na pader ng kuta, pinagmamasdan ni Viscount Lunas ang pagdating ng napakalaking hukbo. Bagamat kinakabahan, mahigpit niyang hawak ang isang royal scroll sa kanyang kamay. Malinaw ang utos ng emperador, hindi kailangang manalo ni Lunas. Kahit mamatay pa ang lahat ng kanyang mga sundalo, sapat nang mapigilan nila ang kalaban sa loob ng ilang araw upang mabigyan ng oras ang kabisera. Kapalit nito ay makatatanggap siya ng malaking gantimpala. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga ngipin at pinatatag ang sarili. Kinakabahan niyang inisip na kailangan lamang niyang magtagal ng ilang araw. Puno ng determinasyon, ipinangako niyang
ipinapakita kay Roman Dmitry ang kanyang matatag na paninindigan. Ngunit nang dumating ang unang araw, hindi naganap ang malaking labanan na kanyang inaasahan. Sa halip na agad na maglunsad ng malawakang paglusob, nagtayo lamang ng kampo ang hukbo ni Roman sa labas ng kuta. Samantala, pagsapit ng ikalawang araw, lalo pang nalito si Viscount Lunas. Habang sumisilip mula sa ibabaw ng pader, makikita ang pagkalito at pagkabahala sa kanyang mukha. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa rin kumikilos ang hukbo ni Roman. Lalo siyang nagtaka kung bakit napakarelax ng hukbo ng kalaban. Paulit-ulit niyang tinatanong ang kanyang sarili kung tunay bang layunin ng mga ito ang paglusob o kung sumuko na lamang ang mga ito bago pa magsimula ang labanan. Habang nakatanaw sa tila payapang kampo ng Dmitry, sinubukan niyang kumbansihin ang sarili na may hangganan din ang kakayahan ni Roman Dmitry. Kahit gaano pa ito kalamat, imposibleng masakop ang isang buong imperyo gamit lamang ang 100,000 sundalo. Samantala, isang hingal na mensahero ang mabilis na umakyat sa mga hagdan ng kuta habang desperadong tinatawag ang kanyang Panginoon. Inakala ni Viscount Lunas na nagsimula na ang pag-atake ng Dmitry. Ngunit mas nakakagulat ang kanyang narinig. Hindi ang Lunas ang inaatake. Sa halip, ang Port Bell ang kasalukuyang nilulusob ni Roman Dmitry. Dahil doon, biglang namutla si Viscount Lunas. Ang Port Bell ay isang teritoryong nasa likuran mismo ng kanyang nasasakupan. Muli siyang tumingin sa napakalaking kampo sa ibaba ng kanyang mga pader. Iniisip niya, kung si Roman Dmitry ay nasa Port Bell, ano naman ang hukbong nasa harapan niya ngayon? Pagkatapos ay bumalik ang tagpo 3 araw sa nakaraan. Sa loob ng isang madilim na tolda, nakatitig si Duque Vieto sa isang bagong ulat habang bakas ang pagkabahala sa kanyang mukha. Kititanggap lamang niya ng isang balitang kayang yumanig sa buong mundo. Tuluyan nang bumagsak ang hilagang hangganan, at nabalitaan din niya na patay na sina Alvarez at Cesar. Sa loob ng kampo ng mga rebelde, umanga si Sanchez, ang alagad ni Morales, habang pinag-uusapan nila si Roman Dmitry. Naalala niya na noon pa man ay nahulaan na niya ang magiging resulta ng mga pangyayari. Para kay Sanchez, si Roman ay isang taong kahit lantaran ng tangkaing patayin ng maharlikang pamilya ng Valhalla ay nakatakdang magbalik na matagumpay nang hindi nangangailangan ng tulong mula sa iba. Palagi niyang nagagawang gawing realidad ang mga bagay na tila imposible. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Duque Vieto ang mahalagang papel ng kanilang hukbo sa digmaan. Naniniwala siyang ang tanging paraan upang pabagsakin ang maharlikang pamilya ng Valhalla ay ang ipaalam sa mga mamamayan ang katotohanan tungkol sa kanilang rebelyon. Habang tumatagal ang kanilang paglaban at lalong lumalakas ang kanilang boses, mas marami ang magsisimulang maniwala na ito na ang huling pagkakataon upang baguhin ang bulok na imperyo. Dahil abala si Roman Dmitry sa pagharap sa hukbong imperial, hindi magagawang ituon ng emperador ang buong pansin nito sa mga rebelde. Naniniwala siyang kung makakatagal sila ng 15 araw, magsisimulang mag-alsa ang mga mamamayan at sasama sa kanilang panig. Ngunit sa parehong pagkakataon, isang nakakatakot na balita ang dumating sa Hernard. Isang commander ang halos hindi makapagsalita sa takot habang pinagmamasdan ang paparating na hukbo. Hindi niya maisip kung paano nila mapipigilan ang ganoong kalaking puwersa. Tuluyan ng isinuko ng emperador ng Valhalla ang hilagang hangganan kay Roman Dmitry. Sa halip na hatiin ang kanyang hukbo, pinakilos nito ang 1,000,000 sundalo upang durugan ang rebelyon sa Hernard. Makikita na kabilang sa hukbong iyon ang pinakamalalakas na puwersa ng emperador, ang Royal Knights, ang mga personal na sundalo nito.